bumabalentong sa mga importanteng issue si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talagang parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam niyo po, hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na nga tayo miyembro at wala ng jurisdiction. Pumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya, sapat na raw yung sinabi ni Presidente na paulit-ulit. With all due respects, ang problema po kasi, bumabalentong sa mga importanteng issue si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talagang parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. Tingnan natin ha. Sa issue ng ICC alone, ano ba ang sinabi ng Presidente? 8 months ago, nandun ako sa palasyo. Ang sabi niya talaga, hindi tayo makikipag-cooperate kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at wala ng jurisdiction ng ICC. At kapag tayo nakipag-cooperate, yan ay lalabag sa ating soberenya, lalabag sa ating jurisdiction. Nabasa niyo po yan sa mga dyaryo. Ito po yung mga sinabi niya. Pero, ilang months after, siguro mga 7 buwan after, ang sabi na niya, pag-aaralan daw ang pagbabalik sa ICC. Tingnan natin kung mapapakita natin yung mga headlines sa dyaryo ng mga artikulong ito. Ayan, yung PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Tapos, sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ng mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, anong sinabi ni PBBM? Rejoining the ICC is now under study. Mas malala naman ang sinabi ni Justice Secretary Remulla from hindi pa papasukin to papaarestuhin. Ayan. Sabi niya, una, ICC cooperation needs serious study. At matapos yun, dineklara niya, ito ay kailan lamang? Ito ay, ano bang date nito? January 31, Remulla, ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O diba, salungat na sulangat, nagtataka pa kayo, bakit dapat isulat? Balento nga po ang problema. Mantakin ninyo, wala pang 2 taon sa opisina yan, ha? In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importanteng isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Pero hindi lang po siya sa ICC, bumabalentong. Sa charter change, bumalentong din siya. Ito, February 13, 2023. Anong sabi niya? Charter change not a priority. Ang sabi niya, hindi ko kinakailangan baguhin ang economic provisions sa saligang batas para tayo umunlad. At totoo naman po, tayo ngayon sa 2023, ang pangalawang pinakamabilis na maunlad na bansa sa Asia. Susunod lang tayo sa India. Pero nung makalawa lang, anong sinabi niya? PH Constitution remains dynamic, flexible, at kinakailangan baguhin ang economic provisions. Yan po yung kanilang talumpati sa Philippine Constitutional Association. Bilangin nyo 1 taon exactly, nagbago rin ang kanyang posisyon sa charter change. Hindi ko alam kung yan ay dahil kay Mr. Speaker Martin Romualdez o talagang paninindigan niya yan. Pero ang sinabi ni Super Ate Amy Marcos, sa mulat mula raw, suportado niya talaga ang charter change. At sa mulat mula raw, ito isang ayon po ni Super Ate Amy, sa mulat mula daw, hindi lang economic provisions, pati daw yung mga term limits tatanggalin. At yung term extension daw, nung kanilang mga extension of office, sinang-ayunan din niya with Speaker Martin Romualdez. Siyempre, 2 issue na yan. Napatunayan ko ng bumabalentong ang ating PBBM. Marami pa po yan. Tignan ninyo ang usaping China. Nung siya po ay nahalal, Hunyo, anong sabi niya? China is Philippines' strongest partner. Di ba? Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito po ay Pebrero 2023. PBBM hailed for stance versus China.
Sabi ni PBBM, hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. O, samantalang, nung simula ng termino niya, ito po ay Hunyo, sinabi na niya na ang China ang pinaka malakas at importanteng partner ng Pilipinas. Ngayon, tinatawag na natin ang bully ang China. Balentong na naman on the third issue, on the issue of China. Meron pa po Saan pa siya bumalentong? Well, tignan niyo po ito sa peace talks. Ang analysis talaga, talagang ang peace talks sa mga communist rebels ay bleak sa ilalim ni PBBM. Bakit? Kasi paulit-ulit niyang sinasabi na natugis natin ang mga teroristang CPP-NPA na. So kung natugis mo na yan, bakit ka makikipag-usapang kapayapaan pa? And yet, alam natin, ito, November, pero yung analysis was July of 2023. Pero wala pang 6 na buwan, hayan na nga. Nagkaroon na ng usaping kapayapaan muli sa CPP, NDF, NPA na isang teroristang grupo. Mantakin ninyo, isang teroristang grupo na binansagan nating terorista, makikipag-peace talks tayo. Hello! Balentong na naman. O, pang-apat na yan. Ano, saan pa siya bumalentong? Ito nga, sa kanyang mga appointments. Diba? Well, ito rin yung sinabi ni Claire Carlos na talagang tanging si PBBM lang ang makakapagsabi kung matutuloy ang peace talks. No? At tinuloy nga niya. Bagamat ang mga declaration niya, dahil panalo na tayo, talo ng CPP-NPA, hindi na talaga magpapatuloy yan. Pero importante rin na early on, yung kanyang kasama sa kampanya na si Vic Rodriguez, tinalaga niyang executive secretary, abay 2 buwan pa lang, tinanggal na. Hindi naman yan pagbalentong, pero kung i-appoint mo isang tao na pinakamalapit na posisyon sa iyo bilang presidente as executive secretary, katakataka naman na 2 buwan pa lang nakakalipas, goodbye. Ganyan din ang naging kapalaran ni Claire Carlos. Totoo, hindi naman talaga sila malapit, no? At hindi talaga matindi pagkakakilala nila. Pero siyempre, sumikat si Claire Carlos dahil doon sa debate ng SMNI. At doon naman sa debate ng SMNI, yung tanging kaisa-isahang debate na sinalihan ng PBBM, doon siya sumikat. Dahil tinanong siya ng mga mahihirap na tanong ni Claire Carlos at nasagot naman ni PBBM. Ang advanced question. Sabi niya, no, you're applying to be President of the Philippines. So wala kang advanced questions dyan. Dapat makasagot ka on the spot. Kaya sumikat, hindi lang si Claire Carlos, sumikat din si PBBM. At siyempre, dyan sumikat ang SMNI. Pagkatapos ng mga debate, talaga namang naging sikat ang SMNI. Pero siyempre, pareho niyang sinisante na pagbalentong din. Dahil alam niyo naman, ang Executive Secretary, pinakamalapit yan sa Presidente at siyempre National Security Advisor, sensitibo din po yan. So, consider na natin yan na balentong din. Of course, sasabihin ng marami, tao lang si PBBM po pwede siyang bumalentong. Pero unang-una po ang bilis na pagbabalentong. Sa ICC, sa 7 buwan, nakabalentong siya 2 beses. Walang jurisdiction, pag-aaralan ng ICC, sinabi ni Remulla, huhulihin pag pumasok, tapos papapasukin at magko-cooperate, tapos ngayon, hindi na naman magko-cooperate. So sa 8 buwan, 3 beses bumalentong. Nakakahelo. Sa charter change, 1 taon. Pwede ba naman yung you're both against, not a priority, and now it is a priority. 1 taon lang po ang nakalipas. At sa CPP-NPA, 6 na buwan lang ang nakalipas, bumalentong na. At syempre sa China, abay buwan din ang binilang. Wala pang 6 na buwan from the strongest partner to bully the China. O di ba? At syempre, 2 buwan lang yung pinakamalapit na kalihim ni BBM, si Vic Rodriguez, at halos wala pang 1 taon si Claire Carlos. Yan pong dahilan, Mr. Solicitor General, kung bakit dapat isulat ang non-cooperation with the ICC. Pag hindi po isinulat, nakita nyo naman kung paano bumalentong si Presidente. Napakaikli ng panahon ng lumilipas, bumabalentong. So, hindi po sapat na sinabi niya ng oral. Ano ba mga possibilities?
Kung magbago na naman si Presidente ng isip at sabihin, okay, napakagulo niya, nagdidistab yung mag-amang Duterte na yan, sige, pahuli na yan. Tatawagan lang niya ang isang kabinete. Yung kabinete, tatawagan ang mataas na opisyalis ng PNP, arestuhin na yan, makipag-cooperate na, padala na yan sa Hague. O, uutusan yung pulis, arestuhin na yan. Sasabihin ng pulis, sabi ho ni Presidente, hindi makipag-cooperate. Sasabihin naman ng mataas na opisyalis, nagbago na ang instruction ni Presidente. Yan po mangyayari pag hindi nakasulat. Agree ba kayo o disagree? Well, tignan po natin ang komento ng ating mga viewers. Pasensya na po kayo ha. Nag-take 2 kami kasi nagkaroon ng technical glitch. Yung mga slides hindi masyado naayos. Pero okay naman po tayo. Ronald Tan, Sir Harry, na-foresee ni President Digong yung posibleng war na padating at madadamay ang Luzon. Yan nga po ang dahilan kung bakit sinabi niya. Inisip lang naman niya. Siguro dapat magdeklara na ng independensya ang Mindanao para pag nagkagera na wala naman tayong pangnasyonal na interes, hindi madadamay ang Mindanao. Grim Reaper, nag-release ang ICC ng warrant of arrest kay Putin yet hindi naman member ng Russia. So paano sila nag-release ng warrant? In short, selective justice ang ICC kaya nga hindi member ang US. Hindi po natin mapagkakatiwalaan talaga dahil ang ICC po ay hukuman ng mga puti. Rosa Maria Tadefa, good evening attorney. Ask ko lang ang kailan po ba nag-file sila Trillanes ng ICC? Nag-dismember tayo was March 2018, then ang effectivity was March 2019. Tama po yan. So talagang nakasulat po sa Rome Statute na ang effectivity ng withdrawal ay 2019. Ang importante po, bago matapos yung 1-year withdrawal, dapat nagsimula ng preliminary investigation. Ang preliminary investigation, nagsimula lang po 2020, 2 years after tayo po ay nagbitiw. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.